Hello guys, Matt the Noodling Guitar Player nga ulit. Ngayon guys, mag-share naman ako about chromaticism, no? Ano ba yung chromaticism? Ito yung madalas yung naririnig sa akin, no? Lalo na pag nagpe-play ako ng aking noodling and improvisation. So, chromaticism ito yung So yun guys, no. Yun ang chromaticism, no. Napansin niyo may mga dissonant notes, hindi naman dissonant, mga chromatic notes na ah parang notes na wala sa scale. Ika nga. So, yun. Ano ba ang chromaticism? So, nag-start ako kasi bilang isang chromatic player. Hindi ako nag-start na talaga yung major scale driven na gitarista. So, ang unang simula ko talaga is yung chromatic finger exercise. So yun, which is yun hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-perfect. Okay? Pero guys, itong chromaticism na i-share ko ngayon, ito lang yung nag-work sa akin and sana makatulong ito sa ating lahat, no? And unang-una sa lahat, ano ba yung chromaticism? Yun yung mga notes na wala sa skala. Hindi naman wala. Medyo out siya. Kasi bakit? Nasa gitna kasi siya ng whole steps. So, kung gusto mong mag-chromatic line, kung gusto mong hanapin yung mga chromatic notes ng scale shape mo, no? Mas maganda, sige mamaya yan. Mas maganda, alamin natin yung scale shape muna natin, no? Which is yung major scale. Again guys, number system na naman ulit. Okay? So, i-check nyo yung video ko regarding number system para at least medyo makasabay kayo dito. So, again, kailangan meron tayong mastery ng ating scale, no? Ng scale shape, hindi naman scale talaga, scale shape, no? Kasi yung chromaticism medyo siya medyo specific siya sa mga position ng daliri natin. So, yun ang para sa akin kasi ito yung nag-work sa akin. So, kagaya nito, major scale, no? Magbi-major scale tayo, 1 in the key of C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octave. Okay? So, ayan yung scale shape natin ng major scale. Okay? So, kung nakikita nyo guys, ganyan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So, yung mga chromatic notes, no, yung mga chromatic notes, nandun siya sa gitna ng mga whole step. No, kagaya nga na sinabi ko, yung mga chromatic notes, yan yung mga sharp or flat sa gitna ng whole step. So, ano yun? So, kunyari, ito yung shape mo ng major scale, C major scale, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang whole step niyan, ito. 1, 1 to 2 whole step. So, ayan yung chromatic note, no? Nakikita nyo guys, ayan yung chromatic note. And then, dito naman, 2, 3. So, ayan yung chromatic note. No? So, kasi 2, 3. Okay? Chromatic note. So, flat 3 yan. So, ganun na siya. Yun yung chromatic note. And then, 3 to 4, wala, no? Kasi nga, half step. No? Sa whole step lang ang may chromatic notes. And then, next, 4 to 5, meron yan. Kasi flat 5 or sharp 4. Yan, no? So, and then, 5 to 6, meron ulit, no? Kasi nga, 6, ayan, no? Whole step yan, no? Ayan yung note, chromatic note. And then, 6 to 7, meron din, syempre. Flat 7, ayan, no?
ito yung note na to. And then, half step papunta sa 8. Okay? So guys, wag kayong malito ha. Ang ginawa ko lang dito is, hinanap natin yung chromatic notes ng major scale. No? Which is, all in all, kapag ginawa mo siya, magiging 12 notes siya ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ang tawag dito is 12 note scale. Okay? So, yan yung mga chromatic notes. Nasa gitna siya ng whole step. And, yung mga notes na to is medyo out. Kasi nga, hindi siya normal sa pandinig ng mga nakikinig. And, isa pang bagay, dissonant siya kapag naparami ka na. Magiging dissonant ka na. And kapag naparami ka, medyo nagiging outside yung tunog. And isa lang na reminder ko lang, pag natutunan mo tong chromaticism, medyo outside kasi siya, guys. Kailangan maging responsible ka in finding the right notes para i-resolve yung mga chromatic lines. Kasi bakit? Kasi kapag kasi ang chromatic notes, kagaya nga nasabi ko, outside siya. Kapag nagstay ka doon at hindi mo na-resolve, no? Kagaya nito. Tapos nasa C ka, medyo siya, jarring or wala sa tono. So, kapag nagko-chromatic notes ka, make sure na maganda yung resolving note mo and naglaland ka sa strong part ng beat, no? And then, yung notes na nilalandingan mo is nasa tamang skala. Okay? So, yun lang naman, guys. Mahalaga ang resolution sa chromaticism kasi medyo outside playing niya na yan, guys. And ito, guys, once again, hindi talaga to major part ng iyong melodic playing. Pampadagdag lang ng twist or medyo kakaibang tunog sa iyong playing. Hindi talaga siya para gawing alam mo yun, hindi talaga siya skala na na kagaya ng major scale or minor scale, no? Wala pa ring tatalo sa mga ganong scales, no? So, yun nga. Ano yung chromatic notes? Kagaya na sabi ko, yan yung mga notes na nandun sa gitna ng whole step. Okay? And, yun nga, yung ginawa natin, hinanap natin yung mga chromatic notes sa major scale, naging 12 notes siya. Ibig sabihin, yung 12 note scale, naging 1, 2, 3, kasama chromatic notes, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no? So, maraming skala, no? Pero syempre, yung mga chromatic notes doon, kailangan nire-resolve mo doon sa mga tamang notes ng major scale para hindi ka mawala. So, yun siya, no? And, ang isi-share ko ngayon is, yun nga, chromaticism. And ano yung mga notes na madalas kong ginagamit para mag-land sa strong part ng beat and reliable yung mga notes na reliable para sa akin na nilalandingan ko every time after kung gumawa ng isang chromatic line. So, yan. Yan, guys. Again, number system na naman, no? So, ito yung mga notes na madalas ko nilalandingan every time na mag-chromatic line ako. So, ito yung third at saka seventh note ng major scale. Again, number system na naman. Kaya guys, importante na i-check nyo yung video ko about sa number system kasi in a way makakasabay kayo dito, no? So, number system, mahanapin mo yung third and seventh note ng major scale mo. Kunyari, key of C ang song mo. So, C major scale ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octave, no? Third and seventh note. 1, 2, 3. Yan yung third note. 4, 5, 6, 7. Yan yung seventh note. So, third at saka seventh note. So, ipapakita ko sa inyo guys yung chromaticism na naglaland sa third and seventh note. So, ito siya, no? So, kunwari, galing ako dito, no? Seventh note. Yan yung seventh note. So, seventh note. And then,
Papakita ko naman yung chromaticism na naglaland sa third note. Maganda rin yan. Third note. Ayan, oh. So, ulit. Seventh note. Third note. So, yun, no? Pwede mo rin pagsabayan. Seventh note and third note. So, third and seventh note, no? Yun guys, yun yung i-share ko ngayon and sana makatulong. Ngayon, ang tanong is, bakit madalas ako sa third and seventh note naglalan? Kasi bakit? Unang-una sa lahat, yung third and seventh note ng major scale, yan yung madalas na nilalandingan or target notes ng mga outside players. Pag galing sila sa mga wala sa skala na lines and then babalik sila third note madalas. Pero pwede naman sa kahit anong note. Pero madalas lang talaga third and seventh note nilalandingan nila. Maraming mga players na gumagawa niya, kagaya ni Amiel San Pedro. Check nyo siya guys, super galing nun. No? Sila Joko, ganun din. Lahat ng mga melodic minor lines nila na may chromaticism, nilalandin nila sa third and seventh note. Yung mga ibang guitar teachers, ini-interpret nila yan as seconds. No? Majestic daw kasi seconds. Pero para sa akin, third and seventh note yan. Kasi, yung note na yun, parehas lang. Ang pinagbabasihan mo yung pinaka-root scale mo eh. So, ang root scale natin, kunyari C, third note, 1, 2, 3, and then seventh note. And, hindi lang yun. Yung third and seventh note, pasok siya sa kahit anong family chords ng key. No? Kunyari, third note. C. D. No? So, F. F, pasok pa rin. G, lalo na. And then C. Diba? Same concept din sa 7. Kasi kung napanood yung 7 notes na video ko rito, kung na-check nyo yun, no? Pasok din sa lahat ng mga family chords yun. Yung mga stock 7. Diba? Seventh note. Diba? So, yun. Yan yung mga notes na lagi ko nilalandingan every time a chromatic line. Third and seventh note ng major scale. So, yun. Ano ba mga una nating aalalahanin pag gagawa tayo ng chromaticism? Chromatic notes, no? Unang-una sa lahat, know your scale. Kailangan kabisado mo yung scale shape mo. Kailangan master mo na siya. Kailangan nag-grow up ka na sa major scale mo. Dapat na-expand mo na siya sa buong fretboard. Ha? So ito major scale to ng C. Okay, so yan. So major scale yan ng C. Hindi ko masyadong gamay yung fretboard, although nakakaabot na ako dito sa kahit anong areas ng fretboard. Ang point ko naman is mahalaga, gamay mo na yung scale shape mo. Bakit? Kasi hahanapin mo dyan yung third and seventh note sa scale shape mo. At ito pang isa, i-share ko din yung aking mga hacks para madali mong ma-execute yung chromaticism doon sa mismong scale shape mo. Okay? So unang-una sa lahat, alam mo dapat yung major scale shape mo, dapat kabisado mo na kahit anong scale yan, pentatonic man yan or diminished or blues or major scale, basta kabisado mo. Pangalawa, since kabisado mo na, hahanapin mo kasi dyan yung third and seventh note.
ng ng ano, ng scala mo na yan. Third and seventh note, no? Lalo na kung major scale, third and seventh note, preferably major scale talaga, third and seventh note. And then yung mga finger positions na i-share ko ngayon, no? Ito yung pinaka hack, easiest hack ko para magawa ko yung chromaticism nang hindi nagti-theorize masyado, hindi nagti-theorize ng masyado na ano ba yun related ng chromatic note na yun sa ano, masyado nating ina-analyze kung ano pa yun, which is very time consuming and hindi na efficient kung masyado mo nga aralin lahat ng 12 note. Diba? Mas maganda mag-dwell na tayo sa execution yan para at least magamit na natin, no? So yun lang naman ang point nun eh. So ngayon, i-share ko yung aking hacks, no, yung hindi naman technique, no? Kasi marami nakakaalam nito. Kung paano ko na-execute yung chromaticism gamit lang yung aking scale shape and then yung mga finger positions na meron doon. And then, syempre, third and seventh notes. Hanapin natin yung sa scale shape natin. So, major scale tayo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. So, yan, yun. Et cetera, no? Given na alam mo na yung scale shape mo, and nahanap na natin yung seventh note, sa bawat area ng scale shape natin. Seventh note, third note, third note niya, no? Third note, third note. So given na alam na natin yung scale shape natin, yun yung third note, eto naman ngayon. So sa bawat skala natin, sa skala natin na yun, may mga iba't ibang finger shapes, no? Kagaya nito, major scale. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa unang part, may makikita ka ganito. Okay? So alam natin, whole step yan, ayan na kaagad. Common din niya sa mga pentatonic shapes. So guys, itong mga shapes na to, applicable to sa kahit anong area ng fretboard at sa kahit anong key. Kaya hindi nyo kailangan mag-alala. Basta, pag na-encounter nyo itong mga shapes na to, finger shapes na to, ito na yung gagawin. Ito na yung pwede natin gawin. Which is nakatulong sa akin kasi ginagawa ko rin. No? So, yan siya. Nasa gitna, yan yung chromatic note. And then pag ganito na-encounter mo, madalas yan sa major scale, lalo na yung mga mixolydian mode ng major scale. Nakaagad yung chromatic note dito, nakaagad. And then next, yan. Kita nyo guys, kung ganyan yung pwesto, no? Ito nakaagad. Okay? So, meron ka na kagad 3 finger shapes na pwede mong gawing nalagyan mo ng chromaticism. And madalas yun, common na yun sa mga major scale na shapes, no? Kahit minor or major scale, common na yun. So, okay? And then, meron pa, pag nag-come up ka sa ganito, lalo na nag-extended yung scale shape mo, pag ganyan. Ayan, nakita niyo yan guys. Kapag ganito, ang chromatic ko dyan is ganito. Ganyan. Okay? So, diba? So, madali lang guys, hindi nyo kailangan mag-isip. Okay? Kasi mahirap yung masyado tayo nag-iisip. So, yan, sa mga major scale shapes yan. Yan yung mga sample ng finger shapes na ginagamit ko. And, isa pa, sa mga pentatonic, pagka ganito. No? So, ganyan. Pagka apat yan, lalagyan mo lang dito sa gitna. Okay? So, again, gaya na sinabi ko, pag sa pentatonic shape, no? Sa unang part, yung unang finger shape, ito, sa gitna lang yan. So, all in all,
No, pag ganito yung na-come up ka sa ganitong finger shape, ito lang ang chromatic niyan. Oh, ito na naman. So, pentatonic. So, all in all, so, hindi siya yung kagaya ng mga ibang tinuturo ng teachers na ganito lang. Hindi ganon. So, accidental lang yun and aksidente yun. Maa-aksidente ka dun. Joke lang. Maganda gumamit tayo ng, kung gusto nyong all out talaga, chromaticism talaga. Diba? Diba? So, ano yun? Chromatic na pentatonic shape yun na nilagyan ng chromatic notes. So, yun siya, no? So, yun guys. Yun lang yung mga finger positions, no? So, madali lang. Ang gagawin ko, tutugtog ako ng backing track and i-apply ko lahat sa buong part ng fretboard. Same finger positions lang. Yun lang ang kailangan natin i-apply and then hanapin lang natin yung mga third and seventh note, no? So, all in all, ganito na siya guys, no? Given na alam ko na yung third and seventh notes sa scale shape ko and alam ko na yung major scale shape ko sa buong fretboard and i-apply natin yung mga finger shapes na yun kung ano yung ma-encounter natin, no? Kung saan tayo mag-come up. Then, lalagyan natin ng chromaticism. And then, pag nag-chromatic siya, nag-chromaticism tayo, maglalaan tayo sa third and seventh note para seamless yung transition, no? Maganda yung transition. And hindi lang tayo puro chromatic, guys. Hindi lang tayo puro ganun. Syempre, i-blend din natin yan. Hahalo ka ng diatonic, major scale, na normal lang. And then, kung gusto mong, and then pag may climax na, doon ka maglagay ng chromatic line. So, bagsak ka sa third and seventh note. So, ganun lang siya, guys. Balansihin din natin, no? Hindi rin puro chromatic playing lang. Okay? So, ngayon, papatugtog ako ng backing track. So, ayan, no? So, A minor ito. So, pentatonic. Lagyan natin ang chromatic. Yan, no? Kaya na sinabi ko. So, lalaruin na natin. Sinabi ko kanina, ito lang yung chromatic. Oh, so kung ganito na naman. So bagsak ka sa 7th note after mo ng chromatic line. 7th note. Given na alam mo na yung 7th note sa lahat ng scale shape mo. 7th note. 3rd note. 7th note and 3rd note yan eh. O, diba? 7th note. Ang ganda, no? Seamless yung transition, no? O, diba? 7th note. Chromatic note yan, no? Chromatic note. Kasi nga, yan yung chromatic note. 7th note. Pag nasanay ka na, 7th note. Tapos kinombine mo yung stock 7th notes, no? Na meron yun sa share ko dun sa video. Kasama ng chromaticism, 3rd and 7th notes. So ito na siya. And then mag-play ka rin ng modes, no? Modes of the major scale, kagaya niyan, A minor yan. Modal interchange, A dur yan. Seventh note, stock 7. Dur yan. Melodic minor scale.
system. 7th note. Melodic minor scale. Chromatic system. Kahit bilisan ko yung chromatic ko, i-shred ko siya, hindi ako mag-aalala kasi sa 3rd and 7th note ako bumabagsak. Ganun lang guys, no? Chromatic system. 7th note. So, yun lang guys, no? So, yun guys, yun lang ang chromaticism, no? Hopefully, na-shorten ko yung video and sana nakatulong ito guys. Rock on always!